Okay, so good evening po sa lahat mga kapatid. At tayo po ay formal na po nagsisimula dito sa ating series of lessons, Wolves in the Churches. So tayo po ay manalangin ngayong gabi. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong kabutihan na ito pong aming pag-aaral tuwing Sunday broadcast po na mga series of lessons na pwede pong makatulong po at maalarma kami, Panginoon, sa mga ginagawa ng kalaban pagdating po sa loob ng mga churches. Kaya po, dakilang Diyos, hinihiling ko po, Panginoon, ang inyong gabay sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, minsan pa po, mga kapatid, magandang gabi po sa lahat. At tayo po ay balikan natin ng konti kung nakakailang chapters na po tayo dito sa ating Wolves in the Churches. So yung unang-una po ay chapter 1, Wolves Among the Flock, a Biblical Reality. Talagang may mga wolves po sa gitna ng mga tupa. At yan po ay realidad po. No? Totoo po na ako po ay naniniwala na ang Diablo ay naglagay na ng mga wolves sa bawat mga local churches. Okay, hindi po exempted dahil ang church natin ay nagtuturo ng salita ng Panginoon, dahil ang mga local churches natin ay tumatayo, nanindigan sa right division at marami po tayong tinatayo ng mga doktrina, hindi po tayo exempted sa atake ng kaaway. Amen? So, yan po ay tinalakay natin. Chapter 2, the shepherd, the sheep, and the wolves. Tinalakay natin ano ba yung katangian ng shepherd, ano ba yung sheep, ano ba yung wolves. And then number 3, the origin of wolves, Satan's strategy in the church. Pinag-aralan natin dito yung pinagmulan, ano ba, saan magaling itong mga wolves na to? At ito, tinalakay natin yung estratehiya ng Diablo sa mga churches. And then chapter 4, ito po yung tinalakay natin last Sunday, the marks and characteristics of wolves. So ngayong gabi po, tayo po ay nasa chapter 5 na po ngayon. Wolves in doctrine. Corrupting the truth. Yan po yung ating ngayong gabi na topic, no? Wolves in doctrine, corrupting the truth. How Paul's teaching slowly destroys the church. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung mga churches ay dahan-dahan, hindi naman po bigla yung apostasy. Yung mga churches po, okay, kapag tinignan po natin, babalikan po natin yung mga churches, mga 1700, 1800, malaki po yung pagkakaiba po. Ang laki po. Kung kayo po ay nag-aaral po, kung kayo may mga pastors po dito, kasi po meron po akong mga libro po na binasa po yung church history po, no? Ang layo na po ng mga churches kumpara sa mga churches noong panahon ng 1st century, 2nd century, 3rd century, hanggang 17th century, hanggang 1800, ay ang laki po ng pagkakaiba ng mga churches sa panahon natin ngayon. At paano po ito nagkaroon ng malaking pagkakaiba? Dahil dito sa mga wolves na to. At kung paano yung false teaching slowly destroys the church. Dito tayo po sa introduction po natin ngayong gabi. One of the most dangerous works of wolves is not physical harm. Hindi po yan yung pinakadelikadong ginagawa ng mga wolves sa mga local churches. Yung physical harm. It is doctrinal corruption. Doctrinal corruption. A wolf does not need to destroy a church from the outside if he can corrupt it from the inside. Amen. Yan po talagang totoo. Ang wolf po, hindi niya kailangang i-destroy ang church, manggagaling sa labas. Kung kaya naman niyang i-corrupt, manggagaling sa loob. No? And the easiest way to corrupt a church is to corrupt its doctrine. Yun po yung pinakamabilis para ma-destroy po yung church, ay yung doktrina, makurap niya. Yun yung pinakamabilis na gagawin ng kaaway sa mga local churches po, mga minamahal. Many believers today think doctrine is not important.
Mga kapatid, kapag iniisip natin, hindi importante po yung doktrina, delikado po tayo. Some say, ito yung sinasabi ng ibang mga churches, mga evangelical, mga CCF, mga JIL, at mga fellowship na mga born again, so-called born again, ito yung kanilang sinasabi, doctrine divides. Hindi tayo pwedeng, dapat hindi tayo magkabahabahagi sa doktrina. Doktrina mo yan, doktrina ko yan, hindi tayo dapat maghiwalay. Yun yung kanilang mga katukwiran. Doctrine divides. We only need love. Yeah, di ba? Yan ang madalas na narinig ko doon sa kapitbahay namin diyan sa Batasan na mayroon po diyan Pentecostal church eh. Hindi doktrina mahalaga. We only need love. Yan yung mga sinasabi nila eh. As long as we believe in Jesus, nothing else matters. Basta ikaw naniniwala kay Jesus, ako naniniwala kay Jesus, magkaisa tayo. Kaya nga meron tinatawag tayo ecumenical movement eh. Yun yung mga sinasabi ng iba. But the Bible never teaches that doctrine is unimportant. Buksan po natin yung mga Bible po natin, 2 Timothy chapter 3 po. Ang Biblia po ay kailanman hindi nagtuturo na yung doktrina hindi importante. Dahil kung titingnan po natin 2 Timothy chapter 3 po, samahan niyo po kung buksan sa 2 Timothy chapter 3 verse number 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable. Lahat ng kasulatan ay magpapakinabangan. Pansinin niyo po yung order, yung pagkakasunod-sunod. Unang-una sa order ng pag-profit po ng salita ng Diyos. Okay, babasahin ko ulit. All the scripture is given by inspiration of God and is profitable, number 1, for doctrine. Nasa unang-unang list po siya. Kung papaano, kung bakit mapapakinabangan mo ang Biblia. For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Pansinin nyo, yung doctrine, nasa unang-una. Okay? So, the Bible never teaches that doctrine is unimportant. In fact, the Bible repeatedly warns believers to protect sound doctrine. Why? Bakit po kailangang protektahan natin yung sound doctrine? Because what a person believes will affect, tandaan nyo, ano man yung pinaniniwalaan ng tao, maapektuhan yung how he lives. Yan yung mga iglesia ni Cristo. Mahilig sa away, mahilig sa gulo. Bakit? Mali yung kanilang paniniwala eh. Okay? Ito yung mga Muslim. Bakit napaka ang tindi ng kanilang ang kanilang paniniwala ay nagre-reflect how they live. Okay? Because what a person believes will affect, number 1, how he lives, how he worships, how he serves God, and even what gospel he believes. Tandaan po natin, yung paniniwala ng tao, pag ito po ay mali, maapektuhan kung paano siyang mabubuhay, paano siyang sasamba, paano siyang maglilingkod, at ano yung pagkakapaalam niya sa paniniwala sa Ebanghelyo. Kaya mahalaga po yung doktrina po, mga kapatid eh. False doctrine is dangerous because it slowly changes the church without many people noticing. Alam niyo yung false doctrine? Dahan-dahan po. Natatandaan ko noon, nung ako po ay nag-aaral sa Bible School, 1988 po yun. I never heard about Baptist bridism. Wala po kong naririnig noon na ganong teaching. And bigla na lang pong meron pong mga Bible Bap na nagturo po na ang church na tinayo ni Kristo ay Baptist at lumaki ng lumaki to hanggang sa ang bride ni Kristo ay Baptist. Slowly po, ngayon po, halos ang dami nang naniniwala. Yun yung delikado eh. False doctrine is dangerous because it slowly changes the church
Without many people noticing. Hindi mo na notice dahan-dahan. Nagulat na lang ako isang araw. Pastor na ako. Ang dami na pala. Sabi ko dati walang ganyang turo. Okay? Let's go to point number 1. Satan attacks truth first. Ang unang-unang inaatake ng Diablo, nito mga wolves na to, yung katotohanan. Kaya papansinin po natin sa Genesis chapter 3 verse 1, the very first attack of Satan was against the word of God. Sabi ng serpent, "Yeah, hath God said?" Yan yung kauna-unahang atake niya. Sinabi ba ng Diyos? He questioned what God said, what God meant, and whether God's word could be trusted. Alam niyo, ang ginawa ng Diablo, yung sinabi ng Diyos na dapat doon ka magtiwala, doon ka magdepende, saan nagdepende si Eve? Sa sinabi ng kaaway, hindi sa sinabi ng Diyos. Yan po yung unang-unang, yan po yung estratehiya ng Diablo eh. Atakihin niya yung truth. This is still happening today, mga kapatid. Many false teachers do not openly reject the Bible. Instead, hindi naman openly, nire-reject nila yung Bible. Instead, they twist it, add to it, remove from it, or reinterpret it to fit their own ideas. Ito ang pinakamatindi. Nire-reinterpret nila yung salita ng Diyos para mag-fit sa kanilang sariling ideas. Sa conference po natin sa October po, kung kayo po ay available po, no, ay may ipapakita po ko sa inyo na kapag papaano nating itetest ang isang pastor, na kung talagang totoo talaga siyang naniniwala sa salita ng Panginoon. Okay? They twist it, they add to it, they remove from it, or reinterpret it to fit their own ideas. Most false doctrine does not begin with a complete denial of truth. Majority po ng mga maling doktrina, maling turo po, hindi naman agad nagsimula ng complete denial of truth. It begins with small compromise. Ano lang naman? Okay lang naman to eh. Maganon, no? Okay, small compromise, small distortion, or small additions. But over time, small error becomes major deception. Yan po yung matindi po dyan. Let's go to point number 2. A different gospel is a serious danger. Kasi nga, dito sa ating chapter 5, wolves in doctrine, corrupting the truth po. Yan ang ginagawa ng mga wolves eh. Sabi ni Pablo sa Galatians 1:8, though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, let him be accursed, sabi ni Pablo. Paul gave one of the strongest warning in the New Testament. Why? Because the gospel is the heart of salvation. If the gospel is corrupted, souls are affected. Mga minamahal, sabi po, let's turn to Romans chapter 1, verse number 16. Tingnan po natin. Romans chapter 1. Mahalaga po, tama ba yung gospel na ipinipreach mo? Lahat ng mga churches nagme-mention ng gospel eh. Okay? Tingnan natin. Check po natin. Romans chapter 1. Samahan niyo po kung buksan sa Romans chapter 1, verse number 16 po yung ating mga Bible. Gusto ko makita ninyo gaano kahalaga yung gospel. Bakit napakahalaga? At sa Diablo, pag nagtagumpay sa dito, delikado yung bawat kaluluwa ng mga tao eh. Okay? If the gospel is corrupted, souls are affected. Since the devil, ayaw ng Diablo na masave ang mga tao, kukorrupt niya yung gospel. Pero basahin mo natin Romans chapter 1, verse number 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. I want you to note na ang gospel po, it is the power of God unto salvation. Ito po yung kapangyarihan ng Diyos para ang tao po ay maligtas. Okay?
kahit gaano siya kasama, kahit gaano katindi yung kanyang kasalanan, the gospel has power to save. Dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos. So, the only way para ang tao ay maligtas is through the preaching of the gospel. Why? Because, ulitin ko, sabi ng verse, the gospel of Christ is the power of God unto salvation. Now, let's turn to 1 Corinthians chapter 4. Punta po tayo sa 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Sige po, 2 Corinthians chapter 4, verse number 3. Sabi 2 Corinthians 4:3, but if our gospel be hid, nais ko pa silipin yun, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung ang ebanghelyo ay maitago, ito'y itinago sa mga lost. So, ibig sabihin, kawawa yung mga lost people dahil itinatago itong gospel na to. Sa papaanong parahan na itatago sa mga lost ang gospel? Verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, which the image of God, should shine unto them. Ang kaparaanan ng dyablo ay bubulagin niya ang tao dito sa gospel na to. Paano? Let's turn to Galatians. Balikan natin yung Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Kaya nga, ang gospel po, it is the heart of salvation because it is the power of God unto salvation. Now, if the gospel is corrupted, souls are affected. Delikado po ang kaligtasan po ng mga tao kapag ka po maling gospel po yung napakinggan nila. Galatians chapter 1. Balik po tayo sa Galatians chapter 1. Sabi ni Pablo sa verse 6, Galatians 1:6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you. Hindi naman ibang ebanghelyo, bagamat ang term ni Pablo, another gospel, which is not, ano ibig sabihin ni Pablo, which is not another? Yung gospel na yon, okay, ando doon yung elements ng kamatayan ng ating Panginoon, pero itong problema, okay, itong gospel na to, which is not another, I'm reading verse 7 po, focus po tayo sa verse 7, tignan niyo po yung mga Bible nyo, Galatians 1:7, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert. I want you to note the word pervert or corrupted. Pervert the gospel of Christ. Gamit ang Bible, gamit ang salitang gospel, gamit ang salitang cross, gamit ang salitang kamatayan ng Panginoon, pero pinipervert in what sense na nape-pervert yung gospel? Kapag ka yung gospel po hindi po nakapokus doon sa pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ni Kristo, that's perverted gospel. Kaya very serious danger po kapag a different gospel po, mga kapatid. Some add works. Kaya nape-pervert yung gospel dahil nag-a-add sila ng works, rituals, traditions, or human effort. Delikado po eh. Others remove holiness, conviction of sin, the need for faith. Yes, totoo po yan, mga kapatid. Still others preach prosperity instead of salvation. Prosperity instead of salvation. Maraming mga churches ngayon, ang laman ng kanilang mensahe, puro blessing. Paano ka i-bless ng Panginoon? Paano ka yayaman? Paano ka magkakaroon ng ano? Iko-quote pa yung Matthew 6:33. Iko-quote pa yung siksik liglig. Ha? Iko-quote pa yung Malakay 3:10. Walang bubuksan yung prosperity instead of salvation. Success instead of surrender. Self-improvement instead of the cross. Yan po yung nakakatakot. But the true gospel is centered on Christ alone,
Yung totoong gospel po ay nakasentro kay Kristo lamang, sa biyaya lamang, at sa pananampalataya lamang. Amen. Let's go to point number 3. False doctrine often sounds attractive. Alam niyo yung mga false doctrine? Often sounds attractive. Sa totoo lang mga kapatid, pansinin po ninyo. Pansinin po ninyo yung mga churches na false ang doktrina. Ang dami nila. Malakas makapag-attract sa mga unsaved. Ang mga false doctrine. Sabi nga ni Pablo, 2 Timothy chapter 4, verse number 3, "For the time will come when they will not endure sound doctrine." Darating ang panahon, at ito na po yung panahon natin na yun. Ayaw na nila ng sound doctrine. Basahin po natin ang buhay po ito. 2 Timothy chapter 4. Buksan po natin mga Bible po natin. 2 Timothy chapter 4 and verse number 3. 2 Timothy chapter 4 and verse number 3. Say 2 Timothy chapter 4 verse number 3. "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, they heap to themselves teachers, having itching ears." Yung papanggan nila, yung masarap sa pandinig nila. Yung nakakapagkiliti. Nakapagbibigay ng parabang ang mensahe na gusto nila, yung parabang hinihili-hili sila na parang baby. Ano yung sanggol, di ba? Hinihili-hili. Ganun eh. Ganun ang problema ngayon. Okay, ganyan yung mga false doctrine eh. False teaching often becomes popular because it tells people what they want to hear. Ang bata po, kaya po obligasyon ng mga magulang na ibibigay natin kung ano yung dapat, halimbawa, kung sa pagkain. Ang ipapakain natin, yung alam nating makakatulong sa kanyang kalusugan. Hindi yung kung ano yung gusto niya. Tama po ba? Nakaka-relate po ba tayo? Hindi yung kung ano yung gusto niya. Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 26, "Train up a child in the way he should go." Hindi sinabi ng Bible, train up a child in the way he wants to go. Dahil pag hinayaan natin ang bata sa gusto niya, mapapahamak siya. Ganon ding analogy ang ibibigay ko. Pag hinayaan natin ang tao na ang gusto lang niyang mapakinggan, ang mensahe na gusto niya ay yung gusto lang niyang mapakinggan, mapapahamak sila. At yun yung nagiging popular. Kasi niyo yung mga churches na mga kay Joel Austin, yung mga prosperity gospel, ang lalaki, kasi laki ng stadium. Grabe, libu-libong tao. Kasi ang narinig nila yung gusto lang nilang marinig eh. People naturally prepare messages that comfort them. Ito ang pinakapatindi po. Entertain them. Or make them feel good. Okay? Yan po yung natural prepare message ng tao eh. Okay? Yung ini-entertain sila, nako-comfort sila doon sa mensahe, na para ang ganda rito. Di ba? This is why many churches today avoid conviction, repentance, holiness, and strong doctrinal teaching. Alam nyo dito sa Thailand na pag-pray po ninyo ako dahil majority po ng mga churches dito, hindi po mga Bible believers. Okay. Majority dito sa Chiang Rai, no? And thank God na kahit paano kinakaibigan natin yung pinupunta namin na church dito, na Baptist Church. Pero majority po ng mga churches dito, puro may tawag doon eh. Kalimutan ko na yung, hindi prosperity social gospel. Kaya minsan yung meron po akong kasama dito yung Thai partner ko na ang kanya kasi matagal na po kasi siyang napasama kung anong grupo. So ang gusto niyang mangyari, katulad gayahin ko yung ginagawa ng mga churches ng mga Koreano, ng mga Amerikano, ng mga Australiano, na pupunta sila dito, mamimigay ng tulong, mamimigay ng
kung ano-ano, pero walang gospel. Ang tawag ko dyan, social gospel eh. Sa Pilipinas may term dyan eh, grocery gospel. Hindi masamang tumulong. Tama? Hindi masamang tumulong, mga kapatid. Pero hindi yun yung pinunta ko dito eh, sabi ko eh. Ang pinunta ko dito, kaluluwa ng mga tao, mapapahamak sila sa impyerno. Kailangan nilang marinig yung gospel, mga kapatid. At kaya napakabigat ng laban dito, mga kapatid eh. Kapag ka wala kang maitutulong, they will not. Sino papansin sa iyo? Okay? Kaya't kailangan meron kang something na gagawin na talagang something na makukuha mo yung attention ng mga tao rito, mga kapatid. Having itching ears, sabi nga ni Pablo, 2 Timothy chapter 4. Many people today choose teachers based on, ito po yung majority ng mga churches ngayon. Ito yung pinipili nilang mga teachers. Personality, diyan sila nakabase. Personality, humor, hindi masamang magpatawa. Pero hindi dapat yan ang magiging basehan mo ng magaling na pagtagapagturo. Personality, humor, speaking ability, popularity, yan yung ano ngayon, trend ngayon eh. Yeah? Mga kapatid, instead of asking, is this teaching biblical? Nawawala na po yun eh. Yung bang sinasabi nito, yung bang sinasabi ng mga ng pastor na to, alam niyo mga kapatid, ang dami na po dyan sa Facebook, mga kapatid, very dangerous po tayo. Minsan yung iba sa inyo, nagsishare pa eh. Sinishare pa natin yung mga ibang mga nagtuturo na. Mga kapatid, lagi natin tatanungin, is this teaching biblical? A church can become full of activity while slowly become empty of truth. Yes. Maraming mga churches, ang daming activity. Pero tingnan mo, pagdating sa mga katotohanan ng Biblia, empty. Walang alam sa Biblia, mga kapatid. Let's go to point number 4. Wolves mix truth with error. Ang ginagawa ng mga wolves sa mga churches, minimix niya po yung truth with error. This is one of the most dangerous things about false doctrine, mga kapatid. Ito yung delikado sa false doctrine po eh. Wolves really preach complete lies. Alam nyo, bihira itong mga wolves na mangangaral na talagang diretsahang kasinungalingan. Hindi po eh. Instead, ito po yung mga wolves, they mix truth with error. Minimix niya yung katotohanan ng mga error, scripture with human opinion. Quote ng verse, pero pagdating na sa pagpapaliwanag, hindi na yung Bible ang talagang naituturo, kundi ini-insert na yung human opinion. Diyan tayo dapat magbantay. Mga kapatid, oo, nagko-quote siya ng verse, totoo. Pero pag pumasok na sa explanation, it's no longer what the scripture says, kundi pinapasok nila dahan-dahan yung opinion. Scripture with human opinion and biblical language with false ideas. Kukuha sila ng mga words sa Bible, pero papasukan nila ng mga false ideas. Like for example, the word para bang favor. Yung mga born again, may dyan eh. Mga prosperity, favor. The word, quote sila doon sa kay Jabez, doon sa ano enlarge your cost. Quote sila ng mga words sa Bible at papasukan nila ng false ideas. Yun yung nakakatakot, mga kapatid. I-mix yung truth with error. This is why deception can sound convincing. Kaya yung pandaraya, parang ako kumbinsi. Maraming naniniwala eh. Even Satan quoted scripture when tempting Jesus. Alam niyo ba? Natandaan niyo ba yun sa Matthew chapter 4? Lagi, it is written, sabi ng Diablo.
Nagkokonti siya ng scripture mga kapatid But he twisted its meaning, mga kapatid. Believers must not only ask, tayo po ng mga manampalataya, hindi lamang dapat itong tinatanong natin Did they use Bible verses? They must also ask, was the verse used correctly? Hindi yung nagbabanggit siya ng mga verses. Pero tama ba yung pagkagamit niya doon sa verse na yun? Does the teaching agree with the whole Bible? Is Christ truly the center? Yan po yung mga dapat katanungan Let's go to point number 5. False doctrine produces spiritual weakness. Alam niyo ba ang mga false doctrine? Ito po ay magpuproduce ng spiritual weakness. Wrong teaching eventually produces weak believers. Kaya pasinin po natin yung mga nasa ilalim ng mga maling turo. Napaka-weak ng mga tao doon. Totoo. Ito pa masakit. Worldly churches. Yan po yung wrong teaching eventually produces worldly churches. Pasinin niyo po. Confused doctrine and shallow Christianity, mga kapatid. When truth becomes weak, holiness becomes optional. Sabi po sa Titus, isa to Titus po, kapag ka po yung katotohanan po ay dahan-dahan nagiging mahina, holiness becomes optional na lang. Pero sabi po dito sa Titus chapter 2, verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. It is, thank God for the grace of God. Pero pansinin nyo, pero grace is not, hindi po ito license para ang isang tao na na-save by grace ay mamuhay ng marumi sa mundong ito. Ang sabi sa verse 12, teaching us, after yung grace na yon, sa verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, you should live soberly, righteously, and godly in this present world. Amen. That's Paul. That's Titus. Amen. Conviction disappears. When truth becomes weak, kapag kayong katotohanan ay dahan-dahan nagiging mahina, holiness becomes optional, conviction disappears, and compromise increases. Yan po yung mga magaganap po This is why doctrine matters. By the way, compromise increases. Kanina nagkausap kami ng isang kapatid dyan sa isang church po. Alam niyo mga kapatid, to be honest, financially speaking, talagang medyo nahihirapan kami dito sa Thailand. At dahil ako po ay may posisyon na alam ko po ang right division, at diyan sa Pilipinas, maraming mga churches na pwedeng makatulong, pero because of my position, okay, ay hindi ko pwedeng makipag-compromise I'd rather mas gugustuhin ko nang ma-defraud ng financial na pangangailangan dito rather than ang daming support mo pero nakipag-compromise ka naman. That's my conviction. When truth becomes weak, holiness becomes optional. Conviction disappears and compromise increases. This is why doctrine matters. Truth protects the church. Alam niyo ba yung katotohanan? Yan po ang magpo-protect sa ating mga churches. Kaya ituro natin yung katotohanan sa mga miyembro po natin, mga kapatid. Let's go to point number 6. Many churches reject doctrine today. In many places today, churches emphasize entertainment. Alam niyo yung mga churches ngayon, kung sakali mang dito sa babanggitin ko ay nangyayari sa church mo, paumanhin, kapatid. Hindi ko po, sabi nga, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Entertainment. Ngayon, napapansin ko sa mga churches,
Yung mga ilaw sa pulpito, parang nagtitwinkling-twinkling, nag-iiba-iba ng kulay, may mga ilaw sa likod. Hindi ba sa may ilaw sa likod kasi church namin. Pero yung bang, para bang may mga usok-usok, para bang nasa isang concert ka. Hindi masama yun, ulitin ko, hindi masama may ilaw sa likod. Pero iba, nag-iiba-iba ng kulay, nagiging blue, nagiging red, nagiging yellow. Tapos parang mayroong Christmas tree na kung ano-ano mang mga bagay-bagay na tapos biglang meron na pong mga churches ngayon meron pang pausok-usok pag may kumakanta. Pagkatapos parang alam niyo ba yung merong yung sa disco yung yung umiikot na ilaw na tinatamaan, di ba ganun? Hindi ko alam kung tawag doon, no? It becomes entertainment. Mga kapatid, yan po ang nangyayari po ngayon sa mga churches. In many places today, churches emphasize entertainment, motivation. By the way, hindi po masama ang preaching na i-motivate natin maglingkod ang mga Kristiyano sa gawain ng Panginoon. Pero tandaan po natin, yung motivation, dapat tama po yung talagang paraan natin na ginagamit natin yung mga verses dahil minsan out of context, minsan mali po talaga. Ang purpose mo lang i-motivate sila pero hindi naman yun yung tamang verses. Dahil nandoon lamang yung verse na yun, na meron lang salita doon sa verse na yun, and then gagamitin lang. Emotional experiences. Hindi po masama yung emotion. Alam nyo, kapag ka po sa church po namin, kapag ka ikaw ay na-bless sa awit, you can shout amen, praise the Lord. You can raise your hand, hindi po masama po 'yon. Pero parang ito na yung nagiging parang routine na parang nagiging dahil yung mga tawag doon, worship team sa taas ay they create an environment na very emotional, kaya yung audience nadadarang ng ganon, that's wrong. Hindi masama na ikaw ay makaramdam ng magandang emotion dahil sa mensahe ng Panginoon, dahil sa awitin, pero hindi yung emotion mo manggagaling sa emotion ng isang tao. Okay? Hindi yung ikaw gagawa ng paraan para mag-emote yung mga natotoo. Ang gagawin mo, iyak ka. Ang gagawin mo, yung boses mo, babaguhin mo ng tono na parang nakakaiyak. No? At yan yung mga churches ngayon. Entertainment, motivation, emotional experiences, and personal success. Ipagmamalaki nila kung ano na yung narating nila sa kanilang buhay. Gaano na karami ang kanilang offering, gaano na kalaki ang kanilang mga pinatayong mga churches. Personal success. But biblical teaching becomes secondary. Yan po yung nangyayari po ngayon. Some believers even become offended when doctrine is taught strongly. Totoo po. Kapag tuturo na natin yung doktrina, iba na-offend eh. Why? Because truth exposes error. A church that does not value doctrine will eventually, ito po, accept false teaching. Kapag ka pong church po, hindi binavalue yung doktrina, will eventually, pagdating ng panahon, accept false teaching, follow false leaders, and lose spiritual strength. Yes, amen. This is why churches must continue teaching sound doctrine, biblical truth, and carefully study of Scripture. Mahalaga po yan, mga kapatid. At alam niyo, mga kapatid, by the way po, ako po, gustong-gusto ko pag nagtuturo po ako, alam niyo, gusto ko yung audience, binubuksan nila yung Bible nila. Ngayon po, sa church po namin, hindi po parang sa church po namin dyan sa Batasan, hindi po parang tinataas ko po yung church namin. Pero as a way, para bilang isang halimbawa po. Punta po sa church namin. Magturo po kayo. Lahat ng sasabihin mong talata, bubuksan po. Mapapansin po ninyo, isa pong bagay na mapapansin niyo po sa church namin, binubuksan po nila yung Bible nila. Marami na po akong churches na preachan dyan sa Pilipinas. Baka more than 1,000 na po.
At ito yung napapansin ko ngayon, bihira na po kung nakakakita na habang nagtuturo ako, binubuksan nila yung Biblia niya. At ito pang pinakamalungkot, sa mga conferences po, may mga pastor hindi na nagbubukas ng Bible. Nakakatakot po yung gano'n, mga kapatid. Para tayong Iglesia ni Cristo. Walang dalang mga Bible ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang nagtuturo lang yung ministro. Kaya sila, dahil walang Bible, wala silang hawak na Bible, hindi nila namamalayan, hindi na totoo yung tinuturo ng ministro. Why? Because wala silang, sa Acts chapter 17, natin, mahalaga ba na may, dapat meron kang yes, dapat sinesearch mo yung Bible mo, tinitingnan mo kung talagang dapat yung tinuturo niya nasa Bible. Yes, tingnan po natin. Meron bang ganun tayong makukuha na verse? Yes, Acts chapter 17. Let's turn to Acts chapter 17. Kaya I encourage everyone, lalo kayo mga pastor, encourage mo yung mga miyembro mo magdala ng Bible, encourage mo na buksan nila yung Bible nila. Hindi po masama. Ako po, may Bible ako sa laptop ko, may Bible ako sa tablet ko. Pero iba pa rin talaga yung libro, yung physical na libro. Tandaan ninyo. Okay? Meron po akong mensahe, bakit napakahalaga na i-maintain pa rin natin kahit nasa makabagong teknolohiya na tayo ngayon, mahalaga pa rin sa mga miyembro natin na dala-dala nila yung physical na Bible nila, yung libro mismo, at yun yung binubuksan nila instead po yung cellphone. Kasi po, isa lang po ito pero I have many reasons why it is important na ang mga miyembro po may book sila talaga na Bible at binubuksan nila instead po yung cellphone. Una po, yung memorization po ng mga verses. Pansinin po ninyo yung mga churches po na meron pong songbook. Pansinin po ninyo yung mga churches na may songbook. Mas madali po ninyong ma-memorize kapag yung mga kanta, kapag meron po kayong songbook o hymnary na hawak-hawak kaysa sa nasa PowerPoint. Pag wala na pong PowerPoint, pag nag-brown out, hindi na po, may ganun po, hindi na nila makanta yung kanta. Okay? At yung memorization, mahalaga po yun Kasi pagka nababasa niya yung, sa cellphone, itatype niya, wala na yun, mawawala na yung paglabas niya ng church. Pero sa physical na book, bababalikan niya yun Okay? So, mahalaga po yun mahalaga ba yung dapat merong physical na libro na dapat na pagbabasihan po niya? Acts chapter 17. Let's turn to Acts chapter 17 po. Buksan po natin. Verse 11 po. Kasi verse 11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they receive the word with all readiness of mind. Yung mensahe na narinig nila, they receive with all readiness of mind and search the scriptures daily. Watch the verse. Whether those things were so. Pero tiningnan nila, nasa Bible ba talaga to na yung verse na to? Mga pastor, kung kayo po ay nandito po, encourage niyo po yung mga nasa loob ng congregation nyo. Buksan nila ang Bible nila. Mahalaga po yun. Mahalaga po yun, mga kapatid. Ang laki po ng maitutulong niyan sa kanilang spiritual growth. Na binubuksan nila. Bumalik tayo. Kung kayo'y babalik sa panahon ng i-rewind ko yung sarili ko, kasi po, I've been pastoring for 37 years. Kung i-add ko pa nung nasave ako at nung nag sa Bible school, nasa 40 plus na po. Pero tingnan po ninyo, mga kapatid. Kung i-rewind ko 30 years ago, ang mga churches na pinupuntahan ko, may mga Bible na dala. At nagbubukas ng Bible. 30 years ago. Pero yung mga churches na yun, 30 years ago, ngayon, bibihira na lang may dalang Bible. At bibihira na lang nagbubukas ng kanilang Bible. And no wonder, mga kapatid, dahan-dahan, nakakapasok na itong mga wolves na to, mga kapatid. Let's go to point number 7.
Sound doctrine protects the church. Alam niyo kung ano naman po protect sa church? Hindi yung activity. Hindi yung galing ng pastor. Hindi yung, magaling administration ko. Kaya, no. Ang magpo-protect sa church ay sound doctrine. Sabi sa Titus chapter 1, verse number 9. Titus chapter 1 and verse number 9. Holding fast the faithful word as yet been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayer. A healthy church is protected by truth. Sound doctrine strengthens believers. Yun po yung magpapalakas sa kanya, magpapatatag sa kanya. Sound doctrine exposes error. Kaya kapag ka nagturo ka ng sound doctrine, hindi pwedeng hindi mo mabanggit yung ito yung mga maling turo. Mga kapatid, and guards the flock from deception. Mga minamahal, this is why faithful preaching matters. The pulpit must not become a place of entertainment. Ang pulpito po, hindi dapat ito maging lugar na parang ini-entertain na lang ng tao. It must remain a place of biblical truth. Amen. Let's go to a practical lesson po dito sa ating chapter 5, Wolves in Doctrine, Corrupting the Truth. Study the Bible personally. Mahalaga po yan, mga kapatid. Do not believe every teaching immediately. Sabi nga doon sa 1 John chapter 4, test. Okay? Kung ito ba ay sa Diyos. Compare all teaching with the Scripture. Ang sabi dito sa Corinthians, buksan po natin sa 1 Corinthians po ang ating mga Bible. 1 Corinthians chapter 2. Here we are. Verse 13. 1 Corinthians 2:13. Ito po, meron po akong broadcast po na hopefully sa Wednesday po, no? Ay tawag doon, undeniable consistency of the Scripture. Dahil ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth. Hindi sa paraan ng salita ng karunungan ng tao, but which the Holy Ghost teacheth. Paano magturo ng Holy Ghost? Comparing spiritual things with the spiritual. So, compare natin yung teaching niya doon sa Scripture. Amen. Bio doctrine, not just emotion. Stay humble and tayo po ay maging teachable. Sabi nga sa 2 Timothy 2:15, ito pinakamahalaga eh. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Let's go to the conclusion po. Dito sa ating chapter 5. False doctrine is not a small issue. Hindi po ito maliit na bagay lang yung false doctrine. It is one of Satan's greatest tools against the church. Wolves know that if they can corrupt truth, eventually they can weaken the flock. That is why believers must love the truth, study the truth, defend the truth, and remain grounded in the Word of God. Amen. A church without discernment will eventually accept error. But a church grounded in sound doctrine will recognize deception before it spreads. Truth is not the enemy of the church. Truth is the church protection. Yan po ang magpo-protect po sa mga wolves na yan, sa mga false teaching, sa mga false doctrine po, mga minamahal. For that, tayo po ay pansamantala pong magwawakas po dito sa ating stop share muna po ako. Amen? So tayo po ay nasa 28 po ngayong gabi. Okay, praise God. Amen. Maraming salamat. At purihin natin ang Panginoon. So, dali po, stop ko muna po yung recording.